Ayon kay dating Chief Justice Hilario Davide Jr., isa sa framers ng 1987 Constitution, kailangang amyendahan ng saligang batas para dito. Nakasaad daw kasi sa konstitusyon na ang kasal ay isang social institution na inviolable o hindi maaaring sirain. At may mandato ang Estado na protektahan ito. Take note of the phrases, special contract. This amendment cannot be done by ordinary legislation, but only by either of the three modes of proposing amendments to the Constitution. The misrepresentation was done by making it appear that marriage is only a social institution. Anak ko, mahirap itong sinasabi Mahirap itong sinasabi ni Davide kasi isa ito sa sumulat ng ating konstitusyon. Hindi walang biro. Ibig sabihin, alam niya talaga na pag ipapasa itong divorce bill, hindi allowed. Kasi nasa Constitution. Remember, ang Constitution ang haligi ng ating bayan. Pwede kang mag-amend ng mga kailangan sa atin, sa batas, pero kailangan nakabase pa rin sa Constitution. Ito yung pinakahaligi ng ating Hindi ka pwedeng gumawa ng additional na batas na kokontra sa konstitusyon. Kaya nga sinasabi niya, magkakaproblema tayo pag pinasayan yung divorce bill na yan. So, ibig sabihin, kailangan palitan ang konstitusyon. Yun. So, mga kababayan, baka mamaya gamitin ito ng ilang mga politiko o gusto. Kasi, alam mo, ito sa survey, malakas ang divorce bill sa survey, lalo na sa OFW. Gusto ng OFW ang divorce bill Sad to say, pero gusto nila yun. Ewan ko kung bakit, dahil siguro sa nahihirapan na sila sa kanilang mga asawa, pero gusto po nila yun. Ngayon, ang mangyayari po nito, mapipilitan tuloy i-push yung pagbabago ng konstitusyon para lang po dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, maging gabay ito sa pagpili natin ng darating na senador itong 2025 na eleksyon. Piliin po natin yung mga mag-anti-divorce. Ako, sabi ko nga sa inyo, hindi ako titingin ng partido. Whether itong kandidato na yan ay na kay Pangulong Marcos o di kaya nasa mga Duterte. Siyempre sa mga komunista, hindi talaga ako pipili doon. Komunista na yun Sa mga Pinklawan, parang hindi talaga ako mamimili doon. Kasi mga talaga nabulok na yun Pero pagdating po sa kay Marcos o kay Duterte, ako dyan? Kung sino talaga yung mag-a-against sa divorce, sa SOGI bill, yan ang aking pong iboboto. Akin lang po. Kung ayaw nyo na may boto, malaya naman kayo. Diba? Not an inviolable social institution. They have forgotten the word inviolable, or that inviolable is not in the Constitution. Binanggit sa isang forum ng UP Law Foundation ang isa sa mga argumento pabor sa diborsyo, ang kawalan ng anumang hayagang probisyong nagbabawal dito kahit wala ring probisyong pumapayag dito. Pero sabi ni Davide, the fairness issue related to a proposed provision that did not yet contain the word inviolable. It is obvious that absolute divorce is absolutely prohibited under the 1987 Constitution. In short, an absolute divorce law would be unconstitutional, no matter how beautifully worded or embellished or made attractive. Pero giit ni retired Supreme Court Associate Justice at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, hindi ba ginagarantiya din ng saligang batas ang equal protection? At hindi rin daw ba dapat tingnan ang saligang batas sa kabuuan nito sa halip na sumentro lang sa iisang probisyon? Binanggit ni Morales ang Islamic law kung saan pinapayagan ang diborsyo. The Muslim Code of Personal Laws applies to those who believe in Islam, while majority of Filipinos is not a classification that would render inapplicable the right to equal protection of the law. Those who need a divorce law are similarly situated,
mired in a dysfunctional family and in physical, emotional, and financial oppression by a spouse. Surely the majority of Filipinos deserve remedy to such situations. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok 24. Ayaw na nga ang divorce law. Ako, payag po ba kayo doon o hindi? Basta ako, ayoko talaga. So, although wala naman ako hindi naman ako congressman, di rin ako senador. Paborito ng congressman, oo. Pero bilang ayoko talaga nun. Ngayon nga lang po na hindi po legal yun ginagawa ng dahilan niya ng iba. Ang dami, alam nyo ba, ang dami-dami dyan Hindi, ang dami-dami po talaga dyan yung mga hiwalay ng hiwalay dahil lang hindi nagkasundo o di kaya, marami dyan. Hindi ko naman sinasabing lahat ganyan pero yung iba dyan parang yung alam mo yun, okay lang to. Kasi, na to ganito na. Wala, so wag na tayo wala na tayong gagawin. Basta, na lang sila, para silang hindi na binibigyan ng importansya, ika nga, yung salitang kasal. Di ba? Parang sa kanila, sige nga, pakasal na tayo, okay lang yan. Anyway, pwede naman tayo maghiwalay. Hindi, gayon pa nga, ganyan na yung attitude. How much more, di ba? How much more kung magkaroon po niyan. Di ba? Sigurado tayo, gagamitin po yan para maging madaling magpakasal na ang tao. Tapos anyway, divorce naman anytime. Di ba? Yun lang sa akin. Kung gusto nyo, wala namang problema. Pwede naman tayong hindi magkasundo. Wag lang kayo magdemanda. Joke lang. Kasi ganyan yung mga congressman Pagka hindi mo nakasundo, magdedemanda. Di ba? Totoo naman